Low pressure area na si 91W pero minor tropical depression as per GMA. Inaasang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw at may posible pa rin aabot at tatawaging kabayan. Katamtaman at medyo malinsangan pa rin sa ilang bahagi ng west portion sa Visayas at Mindanao, asahan pa rin ngayong araw. Kaya asahang unti-unting pagsama ng panahon sa silangang Visayas at Mindanao, mararamdaman simula bukas ng linggo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, December 16, 2023. Ang oras sa ating busmat ngayong umaga ay alas 10:34 na ng umaga. Mas naramdaman ninyo ang tinding lamig sa Metro Manila kagabi, no? At inaasahan yan na magtutuloy-tuloy yan dahil sa paglakas, unti-unti pa rin ng ating hangin of northeasterlies na mas bumababa na ito at yung kanyang pinaka-shield line ay mas umaabot na din sa 5 portions ng bandang Bicol region at maaaring pumagitan pa yan sa mga susunod na araw o mula bukas dyan sa may bandang eastern portions ng Visayas, which is ito yung magiging dahilan ng pag-i-interact niya sa nalalapit na o paglapit dito sa kalupaan ng silangan ng Visayas o Mindanao nitong binabantayan nating low pressure area na si 91W na nakataas nga as minor tropical storm according kay GMA. So mula kahapon nakakaramdam kayo ng mga ilang drizzle rains, yung parang hamog na mga buhos ng ulan kahapon dito sa Metro Manila. Yun nga po ay magiging significant na magiging effect yan kapag nagsalubong nga po ang easterlies o yung mainit na hangin sa dagat Pasipiko at yung malamig natin na northeasterlies o yung ating hanging amihan. At dahil nangyari yan kahapon, nagkaroon nga tayo ng mga ilang light rain showers kahapon dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, ilang portions ng Northern Luzon at bahagi ng Calabarzon area. At inasa naramdaman ninyo yan kahapon. At the same time ay ang pagbaba lalo ng ating temperatura hanggang nitong kagabi at nitong madaling araw. Sa ating current condition, sa forecast gloomy po, klaro at mostly cloudy. Expected ang magiging hazy tayo kapag bumababa na naman ang temperatura at nagiging mas mahamog na naman ang ating himpapawid. At kung titingnan sa ating live CCTV snapshots, ay makikita po na halos mostly cloudy, very gloomy po ang ating himpapawid, lalo na sa amin sa Caloocan. Ayan po, medyo napaka-gloomy po. And the same time, overcast dahil pa rin sa umiiral pa rin na salubungan ng easterlies at malamig na hangin, patuloy pa rin at mostly cloudy ang iiral sa atin. Sa ating lowest temperature na initala, dito sa amin sa Caloocan City, nakapagtala kami ng pinakamababang temperatura as of 1:49 AM kaninang madaling araw, ay umabot sa pinaka-lowest of 23.9 degrees Celsius kaninang madaling araw nga po at 1:49 AM. Kahapon nakapagtala kami ng medyo comfortable pa rin na alinsangan na temperatura, umabot ng 31.6 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 10:57 AM. Ibig sabihin lamang, medyo mababa pa rin ang ating heat index na nasa 38.5 degrees Celsius ang naitala naming heat index kahapon dito sa Caloocan. However, kung ipagtatabi natin sa heat index ni Pag-asa sa mga weather stations sa buong bansa, according kay Pag-asa, nangunguna sa may pinakamataas na heat index ang Masbate City na nasa 43 degrees Celsius, pumapangalawa ang areas ng Catarman, Northern Samar at Butuan City sa Agusan del Norte na parehong nasa 42 degrees Celsius. So mukhang mababa lamang talaga sa amin at halos sa pangalawa o pangatlo lamang kami sa Caloocan dahil lamang sa nasa 38 degrees Celsius lamang ang aming heat index kahapon. Samantala sa ating PH extremes and past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula. May pinakamainit at malinsangang temperatura na gaya ng ating report kahapon, expected yan, na nasa 35.1 degrees Celsius ang temperatura. Sa pinakamababa, mukhang sa Bukidnon po ang may pinakamababang na italang lowest temperature so far at 16.8 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature. Mukhang nasa naungusan si Baguio City so far na may pinakamababa. So, ang Malay-Balay Bukidnon ang may pinaka-lowest of temperature na 16.8 degrees Celsius.
Pagdating naman sa inulan ng heavy rain showers ay ang Infanta Quezon, ang inulan umabot ng 99 millimeters ang total rainfall sa kanila. Dito sa amin sa Caloocan kahapon ay nakapagtala kami ng total of 4.2 millimeter lamang ng puro light rain showers at kanina ngayong araw ay nasa 2.7 millimeter lamang ang total rainfall sa amin. So sa kabuuan buwan ng December so far, hanggang ngayong araw ay nasa total of 34.8 mm lamang ang total rainfall sa amin sa buwan ng December. So, natiling way below normal ang aming average rainfall pa rin sa Caloocan. Well, dahil na rin yan sa ating umiipektong pagtagtuyot, lalo na sa kalurang bahagi nga na bansa na ating laging binabanggit na mas makakaramdam ng tagtuyot. Sa ating outside humidity, nasa 78 po. 78% po ang ating outside humidity. Pero kanina madaling araw ay grabe. Nasa maximum po, very humid po ang naging humidity natin. At according sa aking weather station at 1:09 AM, umabot sa 96% ang outside humidity dito sa amin sa Caloocan. So napaka very cold, humid ang naging humidity dito sa amin sa Caloocan. So expected lalo na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na dyan sa may bandang Quezon City, sa may mga malapit malamang yan sa watershed. Mas mataas ang humidity sigurado dyan kaninang madaling araw. At expected na mataas ang ating atmospheric pressure dahil drier cold air po ang umiiral sa atin dahil nga po sa inflow na ng paglakas ng ating northeasterlies o ating hamihan na nasa 1,004 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. And steady ito since last hour. Dahil po sa sobrang taas yan, inaasahan natin na mapagpapang-abot yan sa may bandang Eastern Visayas yung pinaka-shear line ng atmospheric pressure, the same time yung inflow ng ating amihan na magkakaroon yan ng interaction sa paglapit nitong si Pre-Kabayan kung sakaling tumaas o itaas ito ni Pag-asa bilang tropical depression, just in case. At just in case na lumapit na ito sa Southeastern Visayas o ng bandang Eastern Mindanao, magkakaroon ito na interact sa ating shear line na i-discuss natin mamayang konti. Sa ating high tide and low tide status ay manatili pa rin low tide tayo nitong maghapon. So bad news po, medyo layo-layo pa rin tayo sa mga maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot dyan sa may West Philippine Sea. Dahil sa ating pampang na Manila Bay, nasa low tide po tayo at mababaw ang katubigan dyan. So medyo bad news po buong maghapon. Sa ating almanak, sumikat pong haring araw kaninang 6:13 AM. At inasahan lulubog ito ng 5:29 PM. So napakaikli po ng ating daylight So kung titingnan natin, yung sunlight hours lang natin, mga 11 hours and 16 minutes and 2 seconds according dito sa pinaka-actual coordinate sa amin sa Caloocan. Napakaikli. So napaka-shorter siya ng halos tig 8 seconds since kahapon. Mas umikli pa siya ng 8 seconds since kahapon. So, mas maikli ng paikli lalo. Well, alam naman natin na yung tilting ng ating Earth, mas mataas po yung dark side na o yung gabi dito sa atin sa Luzon. Hindi gaya ng mga bandang Katimugan sa may bandang Visayas o Mindanao na medyo mas mahaba-haba pa ng konti yung kanilang daylight. Hindi gaya sa Luzon na mas maikli pa at mas nababawasan pa ng tag 8 seconds kada araw. At sa ating moonrise and moonset ay sumikat po ngayong umaga lamang at 9:22 AM. Ina-expect yan. At kung titingnan naman natin sa ating coordinates, sun and moon coordinates, nasa elevation of 17 degrees pa lamang ito. So, kaka-moonrise pa lamang ng ating buwan na may illuminated o waxing crescent illumination of 13% na. So, maganda yan pagka maliwanag sana dito sa amin. Maulap kasi dito sa amin sa Caloocan So kung wala sanang maulap at mag-moonset, sa sunset mamayang hapon, magandang makita yung buwan, maganda yung viewing sana. Pero maulap Maging yung ating Orion event sana o yung meteorite showers, hindi natin nasilayan since kagabi dahil nga po sa maulap sa amin. At very humid po ang aming paligid sa Caloocan. So inulit ko sumikat ang ating buwan ay ngayong umaga lamang at 9:22 AM. Inaasahang lulubog ito mamayang gabi at 8:55 PM. Medyo bad quality tayo at moderate ang ating air quality at 63. Nasa 63 index po ang ating air quality index or air concentration of 17.75 micrograms per cubic meter. Magmask po tayo lalo sa mga sensitibong baga.
Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, magiging maulap po at asahan din ang humid ang ating panahon ngayong araw at expected ang mga ilang light rain showers despite na mababa ang chance daw ng pag-ulan at 10%. Ibig sabihin lamang, typically, mga saturation lamang ng mga light rain showers, epekto pa rin ng salubungan ng easterlies at ng ating hanging amihan. So expected yan maghapon sa Metro Manila mga folks, ha? Ganon din bukas ng Linggo, magiging partly cloudy daw maghapon. Pero bahagyang mataas ang tsansa na pag-ulan at 39 to 40%. Ang 2-day highest and lowest temperature expected natin maglalaro sa 28 to 33 degrees Celsius and lowest expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Sa ating outside humidity, nasa 78% po ang ating outside humidity. Pero kanina madaling araw ay grabe. Nasa maximum po, very humid po ang naging humidity natin. At according sa aking weather station at 1:09 AM, umabot sa 96% ang outside humidity dito sa amin sa Caloocan. So napaka very cold, humid ang naging humidity dito sa amin sa Caloocan. So expected lalo na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na diyan sa may bandang Quezon City, sa may malapit malamang yan sa watershed. Mas mataas ang humidity sigurado diyan kaninang madaling araw. At expected na mataas ang ating atmospheric pressure dahil drier cold air po ang umiiral sa atin dahil nga po sa inflow na ng paglakas ng ating northeasterlies o ating hamihan na nasa 1,004 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. And steady ito since last hour dahil po sa sobrang taas yan, inaasahan natin na mapagpapang-abot yan sa may bandang Eastern Visayas yung pinaka-shear line ng atmospheric pressure, the same time yung inflow ng ating amihan na magkakaroon yan ng interaction sa paglapit nitong si Pre-Kabayan kung sakaling tumaas o itaas ito ni Pag-asa bilang tropical depression, just in case. At just in case na lumapit na ito sa Southeastern Visayas o ng bandang Eastern Mindanao, magkakaroon ito na interact sa ating shear line na i-discuss natin mamayang konti. Sa ating high tide and low tide status, ay manatili pa rin low tide tayo nitong maghapon. So bad news po, medyo layo-layo pa rin tayo sa mga maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot dyan sa may West Philippine Sea. Dahil sa ating pampang na Manila Bay, nasa low tide po tayo at mababaw ang katubigan dyan. So medyo bad news po buong maghapon. Sa ating almanak, sumikat pong haring araw kaninang 6:13 AM at inasang lulubog ito ng 5:29 PM. So napakaikli po ng ating daylight, ha? So kung titingnan natin, yung sunlight hours lang natin, mga 11 hours and 16 minutes and 2 seconds according dito sa pinaka-actual coordinate sa amin sa Caloocan. Napakaikli. So, napaka-shorter siya ng halos 8 seconds since kahapon. Mas umikli pa siya ng 8 seconds since kahapon. So, mas maikli ng paikli lalo. Well, alam naman natin na yung tilting ng ating Earth mas mataas po yung dark side na o yung gabi dito sa atin sa Luzon. Hindi gaya ng mga bandang katimugan sa may bandang Visayas o Mindanao na medyo mas mahaba-haba pa ng konti yung kanilang daylight. Hindi gaya sa Luzon na mas maikli pa at mas nababawasan pa ng 8 seconds kada araw. At sa ating moonrise and moonset ay sumikat po ngayong umaga lamang at 9:22 AM. Ina-expect yan. At kung titingnan naman natin sa ating coordinates, sun and moon coordinates, nasa elevation of 17 degrees pa lamang ito. So, kaka-moonrise pa lamang ng ating buwan na may illuminated o waxing crescent illumination of 13% na. So, maganda yan pagka maliwanag sana dito sa amin. Maulap kasi dito sa amin sa Caloocan eh. So, kung wala sanang maulap at sa sunset mamayang hapon, magandang makita yung buwan, maganda yung viewing sana. Pero maulap eh. Maging yung ating Orion event sana o yung meteorite showers, hindi natin nasilayan since kagabi dahil nga po sa maulap sa amin. At very humid po ang aming paligid sa Caloocan. So inulit ko sumikat ang ating buwan ay ngayong umaga lamang at 9:22 AM. Inaasang lulubog ito mamayang gabi at 8:55 PM. Medyo bad quality tayo at moderate ang ating air quality at 63. Nasa 63 index po ang ating air quality index or air concentration of 17.75 micrograms per cubic meter. Magmask po tayo lalo sa mga sensitibong baga. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, magiging maulap po at asahan din ng humid ang ating panahon ngayong araw at expected ang mga ilang light rain showers
despite na mababa ang chance daw ng pag-ulan at 10%. Ibig sabihin lamang, typically, mga saturation lamang ng mga light rain showers, epekto pa rin ng salubungan ng easterly list at ng ating hanging amihan. So expected yan maghapon sa Metro Manila mga folks, ha? Ganon din bukas ng linggo, magiging partly cloudy daw maghapon, pero bahagyang mataas ang tsansa na pag-ulan at 39 to 40%. Ang 2-day highest and lowest temperature expected natin maglalaro sa 28 to 33 degrees Celsius and lowest expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Silipin naman natin yung datos o status nitong dam water reserves natin. Yung Angat Dam at Ipo Dam, nagbukas na naman sila ng gate at nagbabawas sila ng at least 0.50 at 0.70 meters ng sobra-sobrang tubig. Siguro dahil binabalanse lamang nila siguro yung sumusobrang tubig. Well, kung titingnan naman natin, halos kaya naman ito o kung maaari, hindi na sila dapat magbukas ng gate. Pero siguro nagbukas na sila ng gates para nga po masisiguro na kapag umulan sa areas na yan, hindi sumobra kaagad o bigla ang umapaw yung dam. At kung itatanungin naman natin yung Hydrological Center ng Pag-asa, sinasabi naman nila na hindi naman mag-o-overload o biglang masisira yung dam kapag kaganyang kataas yung water level reservoir. Kasi meron na silang kalkulasyon dyan at yung pinaka-normal high water level ng kanila, which is yung pinaka-safest level ng tubig. Yung pinaka-maximum na safe ng level ng tubig, hanggang dyan lamang sa level niyan. Gaya kay Angat Dam, nasa 212 meters po ito. Sa ngayon kasi, nasa 213.05 meters po ito. So, kailangan nilang medyo magbawas-bawas ng sobrang tubig. Kasi sobrang lumagpas na ito sa pinaka-normal high water level Kay Ipo Dam naman, although tama-tama na siya, pero kailangan pa rin na ng magbawas siguro para lang maibsan yung pag sobra-sobra ng apaw niya. Dahil siguro nakakaranas sila ngayon ng mga pag-ulan. At yung nanggagaling na tubig ulan mula sa kabundukan, bumabagsak po sa may bangka ng Angat at Ipo Dam. So siguro kailangan nilang magbawas pa rin despite na medyo nasa level naman ng high water level deviation yung water reserve ng Angat at Ipo Dam. The rest naman, wala naman magiging concern. Tama naman ang supply ng tubig natin. So hindi natin masyado i-further report ito. Maliban lang sa sitwasyon kay Angat at Ipo Dam. At huwag tayong mag-alala dyan dahil matibay-tibay naman yung Angat Dam na yan. Dahil panahong Ferdinand Marcos pa ata ang, kung di ako nagkakamali ay dating Pangulong Ferdinand Marcos ang nagpatayo niyan. So inaasahang matibay-tibay yung pagkakagawa dyan. Kahit na magkaroon ng mga ilang paglindol sa parte ng Luzon area. So wala namang nakataas na General Flood Advisory and Warnings mula kay Pag-asa. So diretso kagad tayo. Kung mataas ba ang magiging pag-alon? Well, nakataas po ang gale warning natin. Lalo na sa buong bahagi ng silangan ng bansa. Buong silangan ng bansa nakataas po lalo na sa may Eastern Northern Luzon. At kung papansinin ninyo na umaabot pa ng 4 meters sa susunod na 24 oras yung bahagi ng Batanes Group of Islands, buong bahagi ng Ilocos Norte, off coast ng Cagayan, mukhang totally, bawal po muna lumayag dyan. Maging ng mga medium sea craft siguro natin. Dahil lumalagpas po sa 2.5 meters ang taas ng alon hanggang sa susunod na 24 oras. Pero ngayong araw ay makikita natin nitong maghapon mukhang kaya pa na mga medium sea crafts. Pero yung mga maliliit nating masasakyang pandagat, totally sa buong bahagi ng Northern Luzon at buong silangang bahagi ng bansa, nasa 1.25 meters pa rin yung taas ng alon. Dahil nga po sa malakas natin na hangin o bugso ng hangin dulot ng easterlies at northeasterlies, mataas po ang ating gale warning dyan. So, delikado po, lalo na sa mga pumapalaot na maliliit lamang na mangingisda natin. So, take note yan mga poksa, bawal po muna. Pero sa may bandang kanluran ng bansa, wala tayong komento dyan. Mababa naman daw ang ipinapakitang alon dito. Siguro na ang sumasalo lamang siguro ng malakas na bugso ng hangin ay ang buong silangan ng bansa. Dahil nga po sa daloy ng easterlies plus yung daloy ng inflow ng northeasterlies. So dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para bukod na rin sa lagay ng panahon sa bansa at itong binabantay nating low pressure area na posible pa rin tawaging kabayan pagpasok ng ating PAR ngayong araw o nitong mamayang hapon. Depende sa magiging bilis ng kilos niya dahil halos nasa po tinutungtungan na niya halos yung pinaka-border na ng ating PAR
So, tingnan na natin kung ano eksaktong oras siyang makakatawid ng ating PAR. Pero ina-expect natin yan ngayong araw ay papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, either way na tumaas yan bilang si Kabayan or either way na manatiling low pressure area para sa Pilipinas. Pero kay GMA, inuulit ko, kay GMA ay naituturing pa rin nila itong isang minor tropical depression. So, tingnan niyo po yung difference ha. Hindi po pa pare-pareho talaga ang magiging analysis ng forecast at ng computer models at mga pag-prediction natin sa mga tropical cyclones. Kasi nga po, even sa ibang bansa, iba-iba po ang oras na ating ginagamit. So, yung mga extended hour forecast o ahead forecast na ginagamit natin, expected na hindi magkakapareho. Talagang minsan, mauuna si GMA na magdedeklara na magiging isang ganap na bagyo ang isang low pressure area. At sa atin naman dito sa Pilipinas, minsan, dahil sa ating late ang time natin na 8 hours at ahead ang kanilang oras sa kanila na gumagamit ng Universal Time Coordinates, ay mas nagiging ahead yung declaration nila. At dahil sa atin, 8 hours ang ating PHT time, kaya minsan nahuhuli palagi tayo ng declaration. Inuulit ko sa magsasabing misleading po, hindi po misleading ang tawag doon. Dahil may sinusunod po tayong ating o ahead forecast time na kapag ang isang inoobserbahan nating development o isang sama ng panahon ay hindi pa nagbabago sa loob ng 24 oras o mahigit pa, at least 48 hours, ay talagang nagpe-pertain o mini-maintain natin yan sa current lagay ng tropical weather development. Hindi pa rin agad natin itinataas-taas yan agad-agad. Kahit na ang ibang weather agencies, itinataas na nila agad ito, gaya na lamang ni Japan Meteorological Agency. Dahil kahapon pa lang, itinaas na ito ni JMA bilang isang minor tropical depression. At mapapansin natin, maging sa iba't ibang mga weather agencies, gaya ng Joint Typhoon Weather Centers at Pag-asa, hindi rin nila ito itinataas pa bilang tropical depression. Kaya nga sabi ko, hindi po kasi pwedeng pare-pareho palagi. Kaya yung mga nagsasabing misleading yan, na, bakit di nyo agad sinabi na magiging isang ganap na bagyo ito? Pero kay GMA, tinawag na nila itong ganap na bagyo kasi nga po iba-iba nga po ang oras na ginagamit natin. Hindi po talaga pwedeng pare-pareho yan. Expected po na minsan nahuhuli yung pagdideklara natin or minsan nauuna tayo. Depende yan sa real time na ating ginagamit. Bumabase po kasi ako sa real time o yung ginagamit natin sa mga satellite imagery. So, diretso agad tayo sa ating binabatayan na lagay ng panahon bukod sa ating binabatayan na low pressure area na si 19W. Halos ang buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon makakaranas pa rin tayo ng mga ilang light rain showers o drizzle rains dahil pa rin sa epekto ng pagsasalubong ng ating easterlies pa rin sa ating northeasterlies dito. Kaya yung mula kahapon, nakakaramdam tayo ng parang wisik na mga ambon-ambon na mga pag-ulan dahil yung pamapagitan dyan, nagkakaroon ng mataas na saturation ng water vapor at bumubuhos po ito sa kalupaan natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Pero hindi naman nakikitaan ito ng pagkakaroon ng heavy rain showers dahil medyo manipis lamang yung saturation. Epekto lamang ng pagsasalubungan ng easterlies at ng ating northeasterlies. At lalo na't lumalapit yung outer rain band nitong C91W. So magkakaroon yan ng significant na pagbabago sa pagiging mga pag-ulan-ulan at mga pag-ulap, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, kabilang ng Metro Manila, Calabarzon, at ilang bahagi ng Bicol Region. So expected po mga isolated rain showers dahil kung titingnan na natin sa heavy rain potential, bagamat mababa ang tsansa na magkakaroon ng heavy rain potential sa buong bahagi ng Luzon, ay aasahan ng mga ilang light drizzle rain showers, lalo na pagdating po ng hapon. Expected yan, maging sa Metro Manila, Zambales, at ilang bahagi ng Pangasinan at northern part ng Luzon. Despite na makakaramdam pa rin tayo ng malamig na simoy ng hangin na very dry po tayo, expected po ang malamig na simoy ng hangin na mapapang-abot sa Metro Manila, epekto na rin ng ating northeasterlies o yung ating hanging amihan. Kasama na yan ang buong bahagi ng partiality dyan sa may bandang Bicol Region, lalo na sa Camarines Norte, ilang bahagi ng Mimaropa. Siyempre ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon dyan at asahan din namang ilang kalat-kalat na drizzle rains lalo na sa hapon o sa gabi mga folks. Dahil kung titingnan natin ng mas malapitan, magkakaroon lamang ng mga di inaasahang kalat-kalat na pag-ulan, typically light rain showers. Ang buong bahagi na yan ng Camarines Norte
at ilang bahagi ng Bicol Region and the rest ng Caramoan. Pero sa may bandang City of Iriga hanggang Legazpi at Sorsogon at Catanduanes Island, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon at magkakaroon din ng mga isolated rain showers. Typically, ang buong bahagi ng Bicol Region, magkakaroon lamang ng mga forecasted isolated showers, kabilang na ang ilang bahagi ng Mimaropa, despite na magiging partially na maaraw sa area ng Mindoro at maalinsangan sa ilang areas ng Palawan, especially sa may bandang Brooks Point at Batarasa at ilang areas ng Puerto Princesa. Magdala lamang ng pananggalang lalo na sa tinisikat ng araw at sa mga ilang drizzle rains na biglang bubugso lalo na ngayong hapon mga folks. And the rest ng Visayas, sa ngayon magiging katamtaman muna ang lagay ng panahon, magiging partly cloudy at ilang mostly cloudy lalo na sa silangang bahagi ng Visayas, all the way hanggang Central Visayas at West portions ng Visayas Mula dyan sa may bandang Northern Samar hanggang Leyte, magiging partly cloudy po ang iiral at sa loob ng 24 oras, unti-unti na makakaramdam kayo dyan ng unti-unting pagsama ng panahon habang lumalapit ang outer band nitong low pressure area na ating binabantayan na si 91W. Inuulit ko, sa ating version actually ay low pressure area. Pero ayon kay GMA na kasi ay tinaas na ito bilang minor tropical depression. So either way na low pressure area sa atin at tropical depression minor naman kay GMA ay hindi natin magiging masyadong concern yon o yung paglakas dahil wala tayong nakikitaan na magiging further pa na lumakas ito na magiging isang malakas na bagyo o super bagyo na tinatawag. Yung magiging dala lamang ng mga pag-ulan na magiging concern natin at mas mararamdaman yan gaya ng aking report kahapon, expected na maaabot ng 300 mm ang dalang ulan nito na makakaranas. Aabot yan ng bandang Eastern Samar at Leyte areas, lalo na ng mga taga Surigao del Norte at ilang bahagi ng buong Eastern Mindanao. Madadamay-damay na po yan hanggang sa may Davao Region at Northern Mindanao kapag lumapit na po itong C91W. Sa ngayon, medyo katamtaman pa ang mararamdaman ng buong Kabisayaan hanggang dyan sa may bandang Negros Region at Panay at Iloilo. Magiging maalinsangan muna mararamdaman ninyo nitong maghapon at maging sa may Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, makakaranas pa rin kayo ng matinding alinsangan dyan na may mga ilang kaulapan lamang at isolated rain showers lamang, typically mga light rain showers. At mangilan-ngilan lamang na aabutin hanggang moderate rain showers. Pero hindi ito nagtatagal. And the rest ng Sorsogon area, hanggang General Santos City na po yan mga folks sa Sarangani. And the rest ng Davao del Norte at Davao del Sur, bukod sa malinsangan ay asahan din ang maliwalas at maalinsangan din panahon ngayong araw. At unti-unti na lamang sasamayan, oras na lumapit itong low pressure area natin na ating binabantayan na posible pa nga itong umabot sa tropical depression pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdedepende na lamang yan sa kanyang upward low convection kung mas lumakas pa o mas bumaba pa yung kanyang atmospheric pressure sa 1,001 hectopascals o below. Depende na yan. Lalaro-laro na lamang yan. Depende na yan sa magiging interaction niya dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Pagpasok niya ng ating Philippine Area of Responsibility mula ngayong araw. At mula dyan sa buong bahagi ng Davao del Norte at Davao del Sur, magiging malinsangan po. Magkaroon man ng mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi, typically panandalian lamang ito at typically mga light rain showers. Kabilang na rin ang bahagi ng Malay-Balay Bukidnon na magiging maliwalas at malinsangan ngayong araw. Pero pagsapit ng hapon o gabi, may mga naka-forecast na at least 30% daw na uulanin pero magiging panandalian lamang ito at hindi rin nagtatagal. So in the rest ng buong bansa halos, ng buong Visayas at Mindanao, magiging katamtaman muna ang lagay ng panahon. Medyo maalinsangan pa rin ang iiral. Not until na paglapit nitong C91W simula bukas ng linggo. Inaasahan nitong mas lalapit na kasi ito ng silangan ng Mindanao at Eastern Visayas na unti-unting sasama na unti-unting yung panahon dyan mula Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So maliwanag yan mga folks. So sa ating computer-generated tropical cyclone sector para sa lagay nitong C91W o pre-kabayan, just in case na tumaas pa ito, ay so far yung kanyang central air pressure ay critical 50-50 na po na magiging posibleng si kabayan na talaga ito dahil nasa 1,003.54 hectopascals na po yung kanyang central air pressure as of 11:45 as of 11 o'clock AM ngayong umaga. So
11 o'clock pa lamang yan. Masyado lang nag-tick ng advance yung oras. Magre-recovery break din yan. 11 o'clock lamang yan. So, yung central wind speed o average wind speed in 1 minute average ay nasa 37 kilometers per hour at bugsong umaabot na ng 46 kilometers per hour. Pero insignificant pa rin sa ating 10-minute average na pasok sa minor tropical depression. Pero kay GMA ay pasok na yung 46 kilometers per hour na yan na ating wind gust. Sa kanila ay minor tropical depression na yan sa kanila. Ayun may ginagamit yung infrared CVE which is cyclonic vortex enhancement o yung ginagamit natin na infrared mula kay Himawari 8. Ito yung responsible na makikita natin yung cyclone o vortex cyclone development. O kung titingnan natin, halos wala may upward low convection siya, pero wala siyang enhanced circulation o organized circulation. Wala upward convection lang nakikita natin. Which is, yun ang dahilan kung bakit hindi agad-agad natin tinataas pa as tropical depression. Pero kay GMA kasi, dahil ahead of time kasi sila, ay yung present na yan na kondisyon, tinataas na nila sa tropical depression o minor. Kasi nga, pinaliwanag ko na nga po yan nung isang araw pa Kung titingnan natin yung tropical cyclone assessment, ayan, hindi na tayo nagbabanggit ng ng ating ulat panahon. Kasi may nagko-comment na misleading daw. Kasi kung titingnan nyo, ayan low pressure area pa kasi siya, naka-indicate, ayan Hindi naman natin pwedeng dayain yan dahil yan ay mismo nanggagaling yan sa data feed ng galing sa Hawaii mismo. Alang ang dayain natin yan, dadayain natin na sasabihin natin na tropical depression yan kahit na ang actual description niya low pressure area. Pero dahil nga nasa 46 kilometers per hour na kasi yung wind gust nito, yan ay ahead na oras na yan kay Japan Meteorological Agency. Kaya sa kanila, tropical depression na kasi sa kanila. And then yung oras natin na yung average wind speed sa oras natin dito at sa ibang weather agencies ay 1 minute average ay nasa 37 kilometers per hour pa lamang. Kay GMA kasi nasa 46 kilometers per hour na po yung kanilang average wind speed kaya itinaas na nila ito into minor tropical depression. Yun po yung paliwanag dyan mga folks. Kaya hindi pwedeng magiging mislead yan dahil isaalang-alang natin yung mga oras ng observation natin lalo na real time ang ating ginagamit. At kumikilos pa rin ito, pa-slightly napakanluran sa bilis na 22 kilometers an hour. So medyo bumibilis na po yung kanyang pagkilos papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala ito si 92W, although nasa low probability pa rin, mababa pa rin yung paglakas niya o nasa low condition pa siya na magkaroon pa ng significant na paglakas. Pero dahil nasa 1,005 hectopascals yung kanyang central air pressure, may maliit pa siyang posibilidad na magkaroon pa ng consolidated at magkaroon pa ng organized development hanggang sa mga susunod na araw. Pero dahil sa napakalayo pa kasi nito, mula sa pinaka-border ng ating PAR, halos mid-Pacific, so hindi natin masyado ito concern. Nagpas 4,000 kilometers na masyado yan. Pero kung pagbabasehan naman natin yung distansya nitong si 91W, nasa layong 1,033 kilometers, east-southeast pa rin ito ng Mindanao or bandang Davao region. Nasa layong 1,033. Halos nakatungtong na siya sa pinaka-border ng ating PAR. So, maaring any tick of a minute o hour ngayong araw, ngayong umaga, ay maaring nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At inuulit ko, kung sakaling tumaas pa ito at magkaroon pa ng slightly enhanced development at itaas ito ni Pag-asa bilang isang tropical depression, tatawagin na talaga natin itong sa local name na Kabayan. At just in case ay ito ay lalapit, magkakaroon lamang ng significant na magkakaroon ng mga malakas ang pag-ulan nga sa nabanggit nga natin lalo na sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Ngayon kung titingnan natin yung latest track niya, kung pagbabasehan natin yung forecast tracks niya, at kung pagbabasehan natin ang global spectral model, ay nanatiling insignificant na ito'y mag-enhance pa ng hihigit sa tropical depression. Kasi may nagtatanong baka aabot daw ba ito sa tropical storm? Well, according nga sa ating global spectral model na ginagamit, mukhang hanggang tropical depression lang ang nakikitaan na posible pa niyang abutin. Pero yung maging tropical storm, mukhang sa ngayon ay napakaliit pa at wala pang ipinapakita
ng simulation na ito, lalo na sa ating global spectral model, na ito'y aabot pa ng tropical storm rather. Hanggang sa ito'y makatawid na nga ng bandang Central Mindanao. Kasi according dito, mukhang tatawid ito ng Central Mindanao na eh. Nagbago na yung kanyang track. Mas bumaba ito. Well, hindi na tayo magtataka dahil nga po sa impluwensya pa rin ng ating Shilay na nagpa-interact dito sa low pressure area nating binabantayan. At dahil lumalakas po at tumataas panlalo yung high pressure area, ang nangyayari po yung low pressure area, lalo siyang dumadaos-dos. Normal na po talaga yun, folks, at aasahan natin na bumababa talaga yan kapag yung ating atmospheric pressure ay mas lalo pang lumalakas. Kung pagbabasehan kasi natin yung atmospheric pressure, yung pinaka-isobar, grabe ang dikit-dikit ng mga isobars, talagang yung epekto ng pagtaas ng atmospheric pressure at epekto pa ng malakas na hangin, yung cold, dry air na ito sa hilaga na makikita natin, dikit-dikit po yung mga isobars natin, makikitang magpapadaos-dos ito ng husto sa magiging track ng isang low pressure area. At makikita naman natin, halos tatawid lang ito ng bandang Eastern Mindanao at buong Central Mindanao ito tatraverse. At lalabas ito ng bandang west portions ng Zamboanga. Lalabas ito ng west portions ng Zamboanga Peninsula at inaasang tatraverse pa ito ng bandang Batarasa dyan sa may west portions ng Palawan at tuloy-tuloy ito ng West Philippine Sea. Ang duration time niyan mula sa paglabas ito ng Zamboanga Peninsula ay mga bandang December 18 at lalabas ito ng Palawan by December 19, 2023. Yun po yung ahead forecast time nito. Pero yung paglapit nito ng bandang Eastern Mindanao by December 17. So kung December 17, bukas ito ng linggo, or kung mas bumagal pa ito, maaaring madaling araw ito ng Lunes o December 18, 2022. Depende na lamang. Pero nasisiguro tayo mga bukas na po talaga yan ng linggo, lalapit ng silangan ng Mindanao o bandang Eastern Mindanao area. So paghandaan ito bukas mga folks, lalo na sa areas ng Surigao del Sur, lalo na sa mga niyanig na mga malalakasang aftershocks dyan sa Eastern Mindanao, lalo na sa Surigao del Sur. Kung pagbabasahin natin ang computer models, halos nagtutugma naman sa pinapakita ng GMA, pero ito ay medyo bahagyang mataas ito ng konti. So maliwanag lamang na malawak pa o masyado pang malawak yung cone of uncertainty niya. Malinaw yan mga folks. Siguro naman nakakaintindi kayo pag sinabing cone of uncertainty, baka marami pa rin hindi naiintindihan. Baka sasabihin na naman, sabi mo mababa, bakit dito kay GFS pataas? Yung mga ganong mga mindset, sana po inuulit ko, may tinatawag tayong cone of uncertainty, ibig sabihin mas pwede pa itong tumaas o pwede pa itong mas mababa. Dahil malawak pa po yung pinapakita ng cone of uncertainty. Medyo malawak-lawak pa po. At kung pagbabasehin natin yung ating automated global ensemble forecast, at kung titingnan natin, mas madaos-dos na o mas mababa na yung nagiging forecast track nitong C91W o Pre-Kabayan, just in case itaas ni Pag-asa. At kung titingnan natin, halos tatamaan na yung bahagi ng bandang Compostela Valley. Kung titingnan natin ng mas malapitan at kung pagbabasahin natin yung cone of uncertainty, ang level ng cone of uncertainty, ganyan pa po kalawak yan. So, posible sa areas na yan, maaring maglandfall sa bahagi ng Bangaga o Katiil, or posibleng sa Lingig, o posible ring sa Bislig. Kung mas mababa naman, posibleng sa may Tarragona. Ayan, malinaw po yan. At tatawid ng Compostela Valley. Kung kukunin natin yung mean track o yung mas closest to accurate na magiging dadaanan ng bagyo, ay maaaring tawidin nga ito ang bahagi ng Compostela Valley, Moncayo, Monte Vista hanggang San Isidro. So yung bahagi ng Davao Region, mararanasan niyo po yung malakasang pag-ulan dyan. Huwag na natin masyadong problemahin yung magiging cyclonic circulation na magiging lakas ng hangin dahil hindi na natin inaasa magtataas si Pag-asa ng tropical cyclone wing signal. Hindi na po. Dahil nga po gaya ng aking analysis, kahit pong isang araw pa, mababa ang tsansa na magiging isang malakasang bagyo ito o super bagyo na tinatawag ng mga meteorologists natin sa Pag-asa. Malabo na po yan. Dahil kaya yung expected natin na tropical cyclone wing signal, expected, wala kayong maririnig niyan
kay Pag-asa. Kahit hindi ko na tinitingnan yung kay Pag-asa, asahan ninyo na hindi yan magtataas ng tropical cyclone wind signal. Magiging concern na lamang natin dyan mga folks, yung magiging malakasang pag-ulan. Expected heavy rain showers, gaya nga natin sinasabi, maglalaro yan sa 300 mm ang ibubuhos niyan sa areas na to. Kung sakaling masunod itong track na ito, hindi ibig sabihin hindi pa yan magbabago. Maaari pa yung magbabago dahil medyo nasa labas pa kasi at malayo pa ito sa kalupaan at nasa katubigan pa po kasi ito. Ayan malayo-layo pa. Mga hanggang buong 24 hours to 48 hours pa babaybayin itong karagatan ito bago lumapit ng tuluyan sa silangan ng Mindanao. So maaari pang biglang tumaas yan o maaring mag-maintain ito sa ganitong forecast track. So malinaw yan mga folks just in case hindi na ito magbago just in case. Tatawirin nito ang Campos de la Valle at ang ilang bahagi ng Davao del Norte at mag-central Mindanao ito sa may bandang Bukidnon, tatawid ng Marawi, tatawid ng Sindangan, Molawe, siyempre, damay na ang Osami City, Kapatagan. So, ang bahagi ng BARMM ang mas maapektuhan, kabilang na ang Cagayan de Oro at lalabas ito o tatagos ito ng bandang Iloy o Sindangan sa may Zamboanga del Norte. So, kung halimbawang hindi na nagbago yan at naging finality na yung nagiging track yan just in case, yan po ang magiging tatamaan yan. At tatawid yan ng Sulusi at tatamaan naman ang bahagi ng Palawan, damay na ang bahagi ng Nara at Brooks Point o Batarasa. Depende na yan sa kono pansentity niya. Tinasahan nga natin sa this coming weekdays, nabanggit ko na nga po, either December 19, tatagos na ito at lalabas na ito ng West Philippine Sea dito sa may bahagi ng Soprono Española o bandang Rizal o Brooks Point. So, yun lamang ang makikita nating possible kung sakaling hindi magbago yung forecast track niya ngayong araw. Kung sakaling stable na yung track na ito at dyan na talaga tatama yan ang magiging senaryo ng dadaanan nitong low pressure area o posible pang umabot sa tropical depression, Kabayan. Malinaw yan mga folks At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, December 16, 2023.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, December 16, 2023. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto ninyong malaman na hindi natin na-discuss ngayong araw. At lalo na sa status ng ating binabatayan na low pressure area o posible pang tawaging Sikabayan na si 91W. So abang-abang na lamang ng konti mga folks. At tingnan na lang din natin yung status, lalo na sa mga kababayan ko sa Caloocan City sa lagay ng ating weather systems, gamit ang aking weather station sa Caloocan at mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.